complex na mismo na nakalaro kami doon ni Senator Joel Villanueva na nagkaroon ng tulo nung nag-championship tayo doon sa Senate Sentinels. Yung field sports po, nung naglaro kami, sayang naman po yung mga pasilidad na kahit matagal na, baka mabigyan nyo po ng prioridad o yung mga dormitoryo ng mga athletes natin. Hindi lang naman po ang kailangan nila ay financial assistance, kundi moral support, mga equipment. Wala na silang dapat isipin pa, kundi maglaro na lang. At nakafocus sa kanilang competition, lalo-lalo na po yung mga national athletes natin. Baka po pwede nyong mabigyan rin po ng prioridad kasi ang PSC, Philippine Sports Commission, is planning to establish regional sports center in various parts of the country. Meron na bang coordination ang PSC sa inyo na sana po mabigyan rin po sila ng prioridad? Opo, kami po ay makikipag-usap at makikipag-coordinate sa PSC sa pamumuno ni Chairman Gregorio para po, again, magtulungan po kami kung paano ma-i-implement po ng mabilis itong mga pagpapatayo ng mga sports facilities na alam naman po natin na kailangan all over the country. Thank you po, Mr. Chairman. Salamat. Lastly, I would like to raise the seeming inequitable regional allocation of DPWH projects. Napapansin ko po yun. Kung saan po nangangailangan ng infrastruktura, doon po kakonti ang budget kumpara sa ibang developed areas po. May we know the regional allocation of DPWH budget? Anong rehiyon po ang magkakaroon ng mababang allocation? At maalala ko noon, Sec. Vince, nung panahon po ni former President Duterte, pinagbili niya noon, pagka 2016, sabi niya, gusto ko pantay-pantay lahat. Kahit na taga Mindanao siya, gusto niya Luzon, Visayas, Mindanao, pantay-pantay. At nabanggit niyo po yung Anguil Bay Bridge na tapos na, no? Sa Osamis. It was, yung kontrata noon, it was started during President Aquino's time. At nagkaroon po ng, parang, nagka-problema po yung governor doon. Sabi niya, baka ayaw na pong ipagpatuloy ni then President Duterte noong 2016. Dahil una-una talo siya doon sa Misamis sa Occidental. Pero nung lumapit siya kay President Duterte, sabi niya, tapos ng eleksyon, presidente ako ng Pilipinas, presidente ako ng buong, lahat ng Pilipino. Sabi niya, ipagpatuloy yan at wala akong pinipili. At ngayon po, napakinabangan na, tapos na sa panahon ni President Marcos, napapakinabangan ng ating mga kababayan from 10 minutes, from 3 hours, naging 10 minutes na lang po yung pagtatawid from Osamis going to Lanao del Norte. At ako mismo pumunta po doon. Nakita lang natin, ikaw saksi ka niya na pantay-pantay talaga yung pagtrato niya. At gusto niya noon, lahat ng lahat, Luzon, Visayas, Mindanao ay makikinabang. At sa lahat ng rehiyon at makikinabang. Sana po'y walang mahuhuli dito sa inyong magiging prioridad. Wag pong mahuli ang Mindanao, wag pong mahuli ang Visayas, and of course, wag po mahuli ang Luzon, lalong-lalo na po doon sa mga prone sa disaster na mga areas po. Kesa naman po nasasayang yung pondo ng bayan sa mga flood controls, mga ghost projects, baka bigyan nyo po ng prioridad. Talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan na proyekto. Yung gamit na gamit po talaga. Sana yan po ang magiging focus ninyo ngayon in the next 2 years po ng administration ni Pangulong Marcos. Walang masayang na pondo, gaya ng sinabi ni Senator Bam kanina. Tanggalin yung mga taba dyan. Dapat po'y kung ano yung kailangan lang talaga sa proyekto at bigyan ng prioridad yung gamit na gamit ng Pilipino po. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sumusuporta naman po ako parati sa DPWH at with you at the helm of the department. Sana po ay mapatuloy mo ang reforma. Please, please lang po, makiusap ko lang. Makiusap to please implement genuine reforms and eliminate the systemic corruption in the department. Ayusin niyo po yung sistema. Nakatutok po rito ang Pilipino sa inyo sa susunod na mga taon po.
Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Bongo. Do you want to Mr. Chairman, respond? Yes. opo, unang-una po yung regional breakdown, isasubmit po namin yan, kagaya na rin nung isasubmit po natin na breakdown per legislative district. At last na lang po siguro is ang prinsipyo nga po at paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos is ang mga proyekto po na makakabuti sa ating mga kababayan, yan po dahil dapat ang i-prioritize at bilisan. No, kagaya nga po itong Pangil Bay Bridge, ito po ay 3 administrasyon na po ang pinagdaanan nito at ngayon po tapos na po sa termino ni Pangulong Marcos at makakaasa po ang ating committee, ang ating mga kababayan na tuloy-tuloy po ang gagawin natin dyan ayon na rin sa direktiba ng Pangulo at yung mga reforma po. Sabi ko nga po kanina, tayo po ay, nung kinausap po tayo ni Pangulo, sabi niya, hindi kita ilalagay dyan para depensahan ang DPWH. Ginagagay kita dyan para baguhin at reformahin ang DPWH. At yun po ang gagawin natin alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Senator, maraming salamat po. Thank you, Senator. Thank you, Secretary Vince Dizon. Next should be Senator Alan Cayetano, but he graciously yielded to Senator Joel Villanueva. So we recognize Senator Joel Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa ating mga kasamahan dito sa Senado, Senator Bongo, Senator Cayetano, of course, to our DPWH family led by our good friend, our idol in cleaning up government administration's mess, Secretary Vince Dizon. Mr. Chairman, I do have a lot of questions here, but I'm very happy to say that for quite some time now, we can approach and ask Secretary Vince of the questions we have and to coordinate with him the efforts and advocacies that we have been espousing for the past so many years. So, maikli lang po ako, Mr. Chairman. Siguro yung gusto ko unang sabihin, Mr. Chairman, is that we appreciate Secretary Vince and his team. We commend his efforts kasi tuwing nagsasalita siya at may binabanggit, laging base sa ebidensya, laging base sa mayroong pagkukuhanan, hindi hearsay. At that's the main reason, Mr. Chairman, that we are overwhelmingly supporting the advocacies and initiatives of Secretary Vince, yung kagaya ng binanggit niya, hindi para idepensa ang DPWH, kundi ayusin at ilagay sa tama yung matagal na po itong mga systemic at mga nakakagulat na mga nangyayari sa departamento. Let me also take this opportunity, Mr. Chairman, to thank our Secretary, not just for his works in DPWH all over the country, but also for heeding our call for so long. He made mention about this when he visited Bulacan. Thank you, Secretary, for visiting Bulacan, our beloved province. You made mention our efforts ever since, no? 2016 pa lang, kahit si Pangulong Duterte, inaamin na niya may problema ang DPWH, no? At 2016, 2017, 2018, binabanggit na po ni Senator Villanueva dito sa Senado yung problema ng flood control, lalo na po sa Bulacan. And during that time, Mr. Chairman, masama ang loob natin kasi walang flood control funds ang Bulacan during that time. Laging binabaha. Halos wala na flood control funds. Noong 2023, ang laki na ng flood control funds, pero it has worsened. Mas binabaha na yung Bulacan, no? Noong 2023. And ang nakakalungkot po doon, may mga pondo na hindi namin malaman bakit doon nilagay, hindi doon yung problema. Tapos, noong 2024, dito rin po sa Senado, yung speech ko nga po noong 2023, opening remarks doon sa Committee ng Public Works, sabi ko, the same speech na lang noong 2023, noong 2024, kasi pareho lang, the same thing, walang nangyari, gaya ng sabi ko, before 2023, walang pondo, noong 2023, mas nakakagalit kasi may pondo na, pero hindi naman nilagay dun sa master plan. Wala naman din pong master plan. In fact, in 2023, I made mention about this. Ano ba talaga yung proseso ng DPWH? At ang sabi nila, kailangan daw ng feasibility study. In fact,
they asked me to look for funds for feasibility study, Secretary. And then nag-fund po tayo noon, and it took them 2 years. 2 years, ginawa yung feasibility study. 2023, hindi naman ginamit yung pondo dun sa feasibility study. 2024, hindi pa rin. And in fact, right now, as we speak, Secretary, I don't think ginagamit po ito. So, siguro yung unang tanong ko lang, maikli lang po ako, no? Nabanggit nyo na, Secretary, yung out of the thousands of flood control projects, there are about, if I'm not mistaken, 497 ghost projects. May I just know, you can call it parochial on my part being a Bulakenyo. Ilan po na dito yung sa Bulacan na ghost projects? Meron po kaming mga nakita na, at yun nga po yung unang-unang kaso nating final sa Ombudsman sa First District, no? 5 ba yun? 5 pong proyekto yon na ghost, no? Iba't iba pong kontraktor, kasamang Wawaw, kasamang Sims, kasamang St. Timothy. Yan po ay na-file na. Meron din po kami pang mga na-file na rin kasama ang COA. Ito po ay nagfa-fact-finding na rin po ang Ombudsman. Pagkakaalam ko po doon, mahigit 10 po ata. No? Pero ngayon, pinasa na po namin sa ICI, no, yung mga dokumento. At yan po ay sa kasalukuyan na pong binubusisi. At ang objective po dyan, mag-file na rin po ng mga separadong mga kaso, no, dito sa mga nakikita nating mga ghost project. Pero ulitin ko po, no, dito po sa mga nakita natin, hindi lang po sa Bulacan, no, meron din po sa ibang lugar. No, at nagpatulong na po kami sa PNP, AFP, at sa iba pang ahensya ng gobyerno. At yan po ngayon ay pinagtutuunan na ng pansin itong mahigit 400 na pinagtutuunan na po ng pansin ng ICI. Maraming salamat, Secretary Vince, especially doon sa pagbisita mo noon sa Bulacan. I think you went to Plaridel, Baliwag, etc. Kalumpit, if I'm not mistaken. Binanggit niyo po, no, halos 15 yung nakita na, but I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita, and I'm sure this is it's more than this number, more than this figure. And uulitin ko po, Secretary, although nabanggit nyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to, at binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention, no, na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. And ito yung gusto kong sabihin sa inyo, binabanggit kanina ni Senator Bong, ni Chairman, yung tungkol dun sa unprogram. Dun sa unprogram po ba, may nakita na tayo, sa unprogram released funds 2023, 2024, may nakita na rin po ba tayo na ghost project? In Bulacan na lang po, may nakita na rin po ba tayo? Sa ngayon po, hindi pa, ongoing pa rin po noong aming mga investigasyon kasama ang ICI. I will find out po kung merong specifically sa unprogrammed accounts from 2023 and 2024, kung meron pong nakita. Pero sa ngayon po, hindi ko po masasabi, Mr. Chairman. I made mention about it, Secretary, because I have personal knowledge right now because of the developments that had happened during the hearings, the course of hearings. Siguro, tanungin na din kita, Secretary. Imagine, in the hearing, conducted here in the Senate, a certain district engineer made mention, Mr. Chairman, you were there, pinakailaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual, nang hindi din niya alam, this is according to the district engineer, at naparelease itong programa na ito. So how could that be? May we know, Mr. Secretary, if this is normal? Sa akin pong limited, no, na pagkakaintindi, no, in fact, habang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary. Ang program po kasi, yan po ay sinasubmit ng secretary ng DPWH sa Department of Budget and Management for release. No, hindi po yan,
hindi po yan dumediretso